Our devotion for today, your source and supply. Our scripture reading, and I hope basahin mo natin ito, Matthew chapter 6, verse 25 to 34. And our key verse this morning is Acts chapter 17, verse 28. For in Him we live and move and have our being. As certain also of your own poets have said, for we are also His offspring. Well, my question today, ano ang pinakamatinding pangangailangan mo ngayong araw na ito? It may be kailangan mong bayaran na utang, or college tuition, pangangailangan sa eskwelahan, or kailangan mo ng bagong direksyon sa iyong karir, or kapayapaan sa inyong pamilya, or maaaring kailangan mo ng pagkakaisa sa inyong mag-asawa. So ano man ang pangangailangan mo ngayong araw na ito or sa bawat darating na panahon, ang Diyos ay may sagot. Ang sabi sa Matthew chapter 6, verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness." So the question is, anong kinalaman ng Diyos patungkol sa eskwelahan? Anong kinalaman ng Diyos patungkol sa mga sasakyan, sa tahanan, sa relationships, or sa pera, or sa investments? Well, lahat ng bagay, ang Diyos ay may kinalaman. Dahil kung kailangan mo ng physical need, God will provide physically. Kung kailangan mo ng emotional need, kung meron kang emotional need rather, ang Diyos ay may provision sa iyong emotion. Kung meron kang pangangailangan social, God also has a provision sa iyong social life. Kung kailangan mo rin ng pangangailangan sa iyong spiritual life, ang Diyos ay may katugunan sa iyong spiritual life. So, sa lahat ng bagay, ang Diyos ang source at supply sa lahat ng iyong pangangailangan. So, material man yan or anumang bagay, ang Diyos ang ultimate giver mo. Siya ang pinaka nagbibigay ng pangangailangan mo. So, sa kanyang karunungan, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang sovereignty, ang Diyos ay gagawa sa iyong bagay, sa iyong buhay. So, makikita natin na ang Diyos natin, kung bakit may mga nangyari sa ating buhay, alam niya kung ano yung nangyayari sa atin, bakit ito nangyayari, gaano katagal ito mangyari. Lalo na sa panahon natin ngayon na matindi ang mga bilihin, no? Mahal ang mga gastusin. Well, hindi po ito ang panahon na tayo ay kailangan matakot. Ito ay panahon na tayo ay dapat may courage at lalong panghawakan natin ang salita ng Diyos. Panghawakan natin ang mga pangako ng ating Panginoon. Kasi kahit gaano man kahirap, gaano man ka-urgent ang iyong pangangailangan, ang Diyos ay merong katugunan. Ang Diyos ay merong sagot. So, ang kailangan lang natin, seek God first. Unahin natin ang Diyos. Hanapin natin ang Diyos na siya ang makatutugon sa ating mga pangangailangan. Because, listen to this, alam ng Diyos ang iyong pangangailangan bago mo pa ito hingin sa Kanya. He is fully aware sa iyong mga problema. He is fully aware sa mga kinakaharap mong demand sa iyong buhay. So pag hinanap mo ang Diyos, una higit sa lahat, when you seek God first, pinangako niya na siya ang magsusupply ng iyong pangangailangan. Kagaya po ng ginawa niya sa mga ibon sa himpapawid na siya rin ho ang nagpo-provide. Hindi ba mas better ka sa kanila bilang isang tao? So God will also supply all your need when you seek Him first. That is the promise of God. So napakahalaga na makita natin, unahin natin ang Diyos. The question is, paano ho yun? Well, napakahalagang tayo ay magtiwala sa Kanyang sagot. Huwag natin hong i-manipulate yung ating mga circumstances. That's why it is very important na meron kang panahon sa prayer, pakikipag-usap sa Diyos, at may panahon ka sa salita niya upang pakinggan mo siya at malaman mo kung ano man yung plano niya at purpose niya at kalooban niya sa iyong buhay. And whatever it is, unahin mo ang Diyos. Huwag mong i-manipulate ang iyong mga problems, ang iyong mga circumstances, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa iyong buhay. So kung nais mong maranasan anuman yung paraan ng Diyos, higit sa kahit anong pamang bagay, lahat ng pangangailangan mo, mortgage, school, family, relationship, work, anuman ang iyong pangangailangan, investment, ang Diyos ay tutugon sapagkat siya'y kaayon, ang mga bagay na yon ay kaayon sa kanyang plano at kanyang layunin. So napakahalaga, pagkatiwalaan mo ang Diyos, and God will provide. Kailan? Well, in His time, sa kanyang timing. Kailangan mo siyang pagkatiwalaan because ang Diyos ay gumagawa sa iyong buhay.
May mga situations na hindi niya agad pinoprovide whatever you need sapagkat meron siyang nais baguhin sa iyong puso. Meron siyang nais baguhin sa iyong buhay. So instead na matakot ka, instead na baguhin mo ang mga circumstances dahil hindi pa sumasagot ang Diyos sa iyong pangangailangan, well, trust Him. Pagkatiwalaan mo siya sa kanyang timing at sa kanyang pagsagot. Dahil ang Diyos, again and again, alam niya ang iyong pangangailangan bago mo pa ito hingin sa Kanya. At siya ay magpo-provide sa Kanyang panahon at tutugunan niya anuman ang posibleng pangangailangan mo. So sa lahat na tayo po'y nakakaranas ng matinding pangangailangan, hindi tayo dapat mabalisa sa ating kinabukasan. Anuman ang ating mararanasan, ito'y dapat mapalitan ng buhay na may tiwala sa tiyak na kabutihan ng Diyos at tiyak na katugunan ng Diyos sa ating mga buhay. So God is the source and supply of all your need. Let us pray. Lord God, pinagkakatiwalaan kita sa lahat ng inyong kabutihan at biyaya sa aking buhay. And I believe, Lord, you are my ultimate giver. You will provide everything I need according to your ways, according to your will, and according to your timing. So above all else, Lord, ikaw ang aking pagkakatiwalaan, ikaw ang aking unang hahanapin. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.